At syempre sa ating Vice Mayor Marcos, Mamay. Andito lang pala si Marcos. Ann Cortez muling umani ng samut-saring baklas at batikos daan sa social media. Ito ay patungkol sa kanyang post noon na ang mga kabataan ay hindi umano mga kriminal. I think movement po ito ng miyembro si Ann Cortez at meron siyang controversial na post patungkol po dito at muling nag-trending po ngayon. Kaya naman hindi po pinakawalan ni Attorney Ferdinand Topacio. Binalatan niya si Ann Cortez kasama si Hunty Virus. Grabe, mainit na po yung usapin ngayon sa juvenile justice alone ni Pangilinan Kiko Wow Dagat. Vice President Inday Sara Duterte, pinatamaan si Marcos dyan sa Lanao del Norte. May natagpuan siyang Marcos din. Sabay parinig patungkol sa polvoron. Sa yung mga ngiti, mayayo, maalamano. Yan ang mga banat ni Vice President Inday Sara Duterte. Si Inday kahit binabanata no, ng mga bayarang media, dilawan, tinklawan, ay still nakangiti pa rin. Magandang tanghali po sa ating lahat. Pa-like po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Bakit binanata ni Atty. Ferdinand Topacio itong si Ann Cortez? Ano pa ang dahilan? Noong binusisi natin yung reason ni Atty. Ferdinand Topacio, ito yung sinasabi niyang post na nagtitrending noon at ngayon na may napukaw, muling nabuhay at nakatikim ng bashing itong si Ann Cortez. Ito po yung post niya. Ayan. So, basahin lang po natin yan. Pero, translate ko na po sa Tagalog para mas maintindihan po natin ng maayos. No? Ito. Ang sabi ni Ann Cortez sa kanyang post, ang usapin tungkol sa pagpapababa ng edad ng pananagutang kriminal ay kasalukuyang tinatalakay sa Senado. Bilang isang UNICEF Goodwill Ambassador, tungkulin kong magpalaganap ng kamalayan at gamitin ang aking tinig upang suportahan ang panawagan ng Council for the Welfare of Children. Mga organisasyon ng civil society, mga profesyon, mga profesional na samahan, mga eksperto sa pangangalaga ng bata, mga mamamayang may malasakit, mga magulang at ng kabataan. Nakikisa ako sa kanila sa hindi pagpapababa ng edad ng pananagutang kriminal. Sa halip, sinusuportahan ko ang ganap na pagpapatupad ng kasalukuyang batas na Juvenile Justice and Welfare Act. Ito yung kay Kiko. Naunawaan ko na may taong iba ang pananaw. Ngunit, sana ay maunawaan ninyo na sila ay mga bata pa rin. Sila ay mga biktima ng kanilang kalagayan at bata pa upang mabago ang kanilang landas. Ang mga batang nasasangkot sa paglabag sa batas ay mga biktima rin ng kanilang mga kalagayan. Kadalasan, dahil sa kahirapan at pagsasamantala ng mga nakakatanda. Sa halip na parusahan, dapat silang magkaroon ng akses sa tamang rehabilitasyon, kung saan sila ay maalagaan ng maayos upang maunawaan ang kanilang mga pagkakamali, matutong magbago at mabigyan ng pangalawang pagkakataon sa buhay. Napatunayan na ng wastong pagpapatupad ng kasalukuyang Juvenile Justice and Welfare Act ang tagumpay nito sa pamamagitan ng maraming kwento ng pagbabago na ibinahagi sa akin ng UNICEF Philippines. Hindi ito mabibigo kung ito ay ganap na maipapatupad. Hindi tinitingnan ng Juvenile Justice Welfare Act ang mga batang nasasangkot sa paglabag sa batas bilang mga kriminal. Sa halip, kinikilala sila bilang mga biktima ng kanilang mga kalagayan. Ang batas na ito ay nagbibigay sa kanila ng pag-asa na magbago, maging mas mabuting tao at magsikap para sa mas maliwanag na kinabukasan. Nakikisa ko sa UNICEF Philippines sa kanilang panawagan sa pamahalaan ng makipagtulungan sa mga tagapagtanggol ng karapatan ng mga bata at higit pang palakasin ang sistema ng hustisyang pangkabataan para sa kapakanan ng lahat ng mga batang Pilipino. Yung hashtag nga niya, Children Not Criminals. Ayan po. Maliwanag na mukhang si Ann Cortez ay naluko ni Kiko Pangilinan. Dahil dyan sa post niya, I think, kailan ba yan? 2019, no? Muli po yan nag-trending at binalikan po ngayon ng mga netizen si Ann Cortez. Tungkol po sa nangyayaring kalunos-lunos na sinapit ng mga kabataan dyan sa Tacloban City. Kaya hindi po pinalampas ni Atty. Ferdinand Topacio. Narito ang banat ni Atty. Ferdi. At ang daming umiepal, ano? Opo. Manang Jubes. Yung mga sikat. Oo, etong si Ann Curtis na masyadong sensitibo pag siya ay pinupulaan, tumira naman pala ng opinion dito. At ngayon ay binabati ko siya. Kasi noon pala, may mga sinabi siya na dapat
hindi payagan na ibaba yung age of liability sa 12 years old na mungkahi naman matagal na ni Senator Robin Padilla. Yan. Kaya sinabi niya, ang mga children daw ay hindi kriminal. Children, not criminals. Sabi niya, dapat daw bigyan ng second chance. Yan. Maawain siya sa madaling salita sa mga bata. Opo. Ngunit yung kanyang mga komento noon ay umani na ang maraming batikos dito nga po dahil nga sa nangyari dito sa Tacloban. Sabi ng mga netizens, yan, hindi daw kasi makarelate si Ann Curtis sa sitwasyon. Kasi hindi naman siya magiging ina ng mga biktima. Sapagkat siyempre, may pera sila at syempre hindi naman sa public school Opo. paaralin yung kanyang mga anak. Sabi niya, Mayaman. sabi ng isa, she's clueless, don't bother. Yan. Sabi naman ng isa, ligtas naman sila kasi yung kanilang tirahan, kanilang eskwela ay pribado at may mga security guards at Ayun. may bakod na matataas. Malabong mangyari yun. Malabong mangyari sa Yan. kanila. Opo. Kaya hindi nila alam ang pakiramdam ng ordinaryo o pangkaraniwang Pilipino. Yes. At ang may mga nasasabi pa relevant. Yan ang sinasabi ko kasi dito sa magkapatid na Curtis, di ba? Kapag kayo ay nagbibigay ng opinyon, wala naman pong problema sa atin yan. Kanya-kanyang opinyon. Pero pag may sumasalungat sa opinyon nyo, ay huwag kayong masyadong sensitibo at magdedemanda kayo kung Huwag anong kayong sasabihin. magalit. Ganun talaga ako ba, may dinimanda. Wala. Nagbibigay ako ng opinyon, may sasalungat. Kung ano-anong sasabihin sa akin. Mas masasakit pa kaysa sa mga sinabi ko sa inyo. Ako, within the bounds noong debate natin di ba? Opo. May dinimanda pa ako. Wala kasi, yan po talaga ang risk ng tao na nasa public eye. Yan. Siya talaga ay mababatikos. Ganun talaga yun. Uulitin ko, parang boxing po yan, mga kasama. Pag kayo ay pumunta sa boxing ring, kayo ay boksingero, Yan. ay masusunto kayo. Pag manunto kayo, masusunto kayo, tatama kayo sa panga, sa ilong, at sa, wag lang dun sa below the belt, masakit yun. At saka, Expected na bawal yan. yun oo. Mababasag. Masakit. Yung mababasag yung trip mo, oo. O, saka bawal yun sa boxing, yung below the belt. Opo. Oo. Anyway, eto natatawa na naman ako dito. Talaga namang yung mga politiko parelevant Ito na, si Hontiveros na po yung binabanatan niya dyan. Dugtong muna tayo kay Atty. Ferdinand Topacio. Maalala ko itong si Ferdinand Topacio, pinagtulungan to ng magkapatid na korte, si Jasmine at saka si Ann. Ang issue noon, nung controversial na pahayag ni Bong Suntay, tama ba, na kapag nakikita daw niya si Ann, napakaganda daw, na para bang umiinit ang buong katawan niya. Hinalimbawa niya yun dahil doon sa, I think sa Committee on Justice din yan, sa impeachment labang kay Inday Sara dyan sa House of Representatives, na kinukumpara niya yung sinasabi ni Inday Sara na kapag ako ay nagurgor, meron na akong kinuntak na tao na kailangang wag tumigil hanggat hindi makaganti at ipagiganti ako. Hinalimbawa ni Bong Suntay na si Ann Curtis nga pag nakita ko umiinit ang katawan ko, pero hanggang doon lang, parang hindi niya ginawa. Nakahanap ng kakampi si Bong Suntay, ito nga ho si Atty. Ferdinand Topacio, na wala daw kaso yan. Walang krimen doon sa sinasabi ng Bong Suntay. Magkakaroon ka lang ng krimen kung piniperform mo. Ayan, pinagtulungan si Ann Curtis. Ewan ko kung nagkasuhan sila. Tuloy natin, binanatan rin po ni Atty. Ferdinand Topacio itong si Hontiveros. Buhay natin yung natin komento sa dulo. Ito naman, umandar na naman yung pagka-ipokrita ni Risa Hontiveros. Kasi, para nga siya ay, eto na naman, sumikat na naman. Para mapansin. Para mapansin kasi gusto magpresidente nito yung bababa Opo, ng grabe. rating. Ha? Ayun. Walang may gusto, pinagpipilitan niya yung sarili niya. Ito, umiepal na naman. Tayo po rito ay wala pong kinikiligan sapagkat nung si Senator Bongo ay nagpatawag ng investigasyon doon sa Ateneo drowning, sabi ko, hindi na kailangan yan kasi lahat ng batas ay naririyan na. Eto namang si Risa Hontiveros, sinakyan tong issue ng Tacloban ay nagpatawag ng investigasyon. Wow. Ang titignan daw niya, yung umano, alam nyo, ito natatawa ko dito, Manang Jubes Apo. Naghahanap na naman ng masisisi. Ganyan ba talaga ang lipunan natin ngayon? Magpapatawag ng investigasyon si Hontiveros. Pinuna rin po yan ni Senator Robin Padilla. Kasi sabi ni Senator Robin, bakit si Hontiveros magpapatawag tungkol sa Komite ng Kabataan? Dapat yan Committee on Justice kasi meron ng krimen na nangyayari, heinous crime. So pareho talaga ng utak itong si Ann Curtis at si Hontiveros. Mga dilawan, pinklawan, magpapaipal, magpapasikat. Kasi si Hontiveros gusto talagang tatakbo sa pagka-presidente. Ang problema nga lang yung mga pinklawan ayaw sa kanya, yung ibang mga dilawan ayaw rin sa kanya. Pero gusto siya ng magdalo ni Trillanes. Di ba naglon sila? Gusto siya ng mga kaliwa. Siyempre yung mga kaliwa, sakay Hontiveros. Ngayon, paano po nila yan hahatiin yung suporta? Kasi si Lini mukhang tatakbo na rin sa pagka-presidente. So hatiin sila, lalong talo sila. Kasi no chance daw si Hontiveros. Pero si Hontiveros talagang desidido siya kahit yung sorbe niya ay point. Okay, pakinggan natin ulit itong si Atty. Ferdinand Topacio. Kapag may ginawa kang kasalanan, lahat may kasalanan. May kasalanan ang social media, may kasalanan ng pelikula dahil panonood daw ng mga violenteng pelikula. Paglalaro daw ng mga violenteng video games. Kasi daw ang violence ay ninonormalize. Yan ang mga sinasabi nila Access daw sa social media, kaya daw nagkaganyan.
Basta lahat may kasalanan, puwera lamang yung tao na gumawa ng krimen. Ano ba namang klase yan? Yan na ba ngayon ang lipunan natin? Wala nang may kasalanan. Lipunan na may kasalanan. Ako, hindi ako palo dyan sa ganyang reasoning. Pag ikaw ay mayroong ginawang kasalanan, krimen, ikaw lamang ang may responsibilidad dyan kasi ikaw ang gumawa eh. Correct. Naiisip mo, yan ang sinasabi ko, pag iniisip mo lang, hindi naman pwedeng Krimen. kasuhan, no? Di ba? Basta hindi mo ginagawa. Yun ang aking, hindi mo pinagbabantaan. Hindi piniperform. Wala tayong pinagbabantaan dito, di ba? Oh, sana ma'am, solusyon ang hanapin mo. Yung mga video games, hindi lang naman ngayon may mga video games na barilan eh. Nung panahon ko meron na rin, hindi lang nung kaganda yung graphics, pixelated lang nga. Kitang-kita mong computer. Pero may barilan na rin po noon, di ba? May mga Tekken na rin, di ba? May mga tank. Yung panahon ko, naglalaro rin ako ng video games, barilan din. Wala naman akong binaril. Walang dapat sisihin kundi number one, yaong mga taong gumawa. Because you are responsible for your own actions. At huwag niyong sasabihin na yung edad na yan, hindi nila alam ang tama sa mali. Sapagkat babasahin niyo lamang ang Biblia, titingnan niyo lang yung Ten Commandments, alam niyo na masama ang magnakaw, Bawal masama ang pumatay. pumatay. Sinabi na natin yan kahapon. Yes. Ang nakakatuwa rito, itong si Riz Ontiveros, titingnan daw niya kung bakit ganoon ang nangyari. Nangyari po yan, at least this particular incident sa Tacloban ay dahil may batas. At anong Correct. sabi ng batas? Sabi ng batas, below 15 ay walang criminal liability. At alam yan, di ba pinakita yung thread ng conversation ng dalawa? Sabi nila, pag ginawa natin yan, di naman tayo criminally liable, may batas. Yun. At ang batas na yan, yung ang batas ni Kiko. Panghilinan. Yun po ang root cause. Matagal na po Yun namin ang sinasabi. sinampol. Mga anti-crime advocates, masama yung batas na yan kasi gagamitin yan ng mga kriminal. Ano bang ginawa ni Riz Ontiveros sa batas na yan? At ngayon, bigla siya naging concern. Grabe no, naintindihan ko yung sinasabi ni Atty. Ferdinand Topacio, no. Kasi nga yung halos parang conclusion na rin yung ginawa rin ng PCO. Yung sinabi ni Hontiveros at statement ni Claire Castro halos parehas na sinisi nila yung games, online games. Kaya daw nakagawa ng karumal-dumal na krimen yung kabataan dahil sa online games. Pero may sense si Atty. Ferdinand Topacio. Ang talagang dahilan kaya gumawa sila ng krimen itong juvenile justice law ni Kiko Pangilinan, Justice Welfare Act, na sinusuportahan ni Ann Cortez at ni Hontiveros. So gusto yata nila ilihis yung sisi sa Pangilinan law at ibuntong nila yung sisi doon sa online games. So yan ang bantayan din natin kasi siyempre lilinisin nila si Kiko dahil kasabwat sila eh. Magkakampi sila. Sinisisi yung video games. Maliwanag doon sa conversation kumakalat sa social media. Pinag-aralan nila yung juvenile law ni Pangilinan. Halos 1 month daw bago sila gumawa ng krimen. Kaya nga walang takot na mamaril. Grabe yung 14 anyos. Yun pala ang matindi talagang gumawa. Kasi nga na tinitingnan nila sa juvenile yung 15 below talagang wala siyang kaso. Yun ang malaya. Ang ano ngayon, problema yung 15 kasi sakop na sa 15 to 18. Ako. Ito pakinggan natin tuloy si Atty. Ferdinand Topacio. Naging concern. Eto, sasabihin ko sa inyo ha. Ni-research po natin yan. Si Riz Ontiveros po, bagamat, siya ay hindi pa senador nung napasa yung batas na yan. 2006 yan eh. Bilang siya ay miyembro ng mababang kapulungan bilang kinatawan ng akbayan, sinuportahan niya yan. Oy! Hala. Yung RA Huli ka. 9344. Yung batas na yan. Na nagsasabing below 15 ay walang pananagutan. 15 but below 18 unless acting with discernment ay may pananagutan. Wala pa rin pananagutan. Noon namang siya ay naging senador, kapag may mga tangka na amyendahan ang batas, tumututol naman siya. Yan, happy Harap. 1.1K. At kanyang pinipigil yung pagbaba ng minimum age for criminal responsibility. But yun ang sinasabi ko. Yan. Yung proposal na ibaba ang age of criminal liability Opo. ay siya ay tumututol. Noong meron pa nga yung committee report ng 2019 na ibinababa ito, yung Senate Bill 2198, nag-file siya formally ng pagtutol o dissenting opinion. Sabi niya, ayon daw sa UN Convention of the Rights of the Child, chuchu ay hindi dapat. Alam nyo, Yan. ang karapatan po ay dalawa po ang mukha niyan palagi. Okay, sasabihin nyo, may karapatan yung mga kriminal, meron naman po talaga. Basta akusado hindi pa convicted. Opo. Pero paano naman yung karapatan ng mga biktima? Hindi nyo ba iniisip yung epekto sa mga biktima? Or, kung napatay yung biktima, ang epekto sa kanilang pamilya. Tatlong namatay, di ba ga? Opo. Tatlong namatay, limang sugatan. Mm. Sa pagkabasa ko. Paano naman yung perwisyo, yung pagkasira ng buhay ng mga magulang? Correct. Hindi pa kasi sila nakakaranas na maging biktima ng violent crime ang kanilang anak. Kasi sila ay nandoon, sabi nga ni Vilma Santos, kasi mataas sila. Sila nasa Ako, hindi makailanman magiging mataas, ano? Pero sila, nakakahaba ako. Pero sila, mataas daw sila. Hindi nila alam ang nangyayari sa labas ng kanilang mga tahanan. Para sa kanila, yung mga ganyang violent crimes ay nababasa lamang nila sa periodiko at napapanood sa
TV, sa social media, online reports, pero hindi nila nararanasan yan. Hindi nila alam ang pakiramdam ng magulang na naging biktima ng karahasan ang anak. Yun ang mabigat sa kanila. Masyado silang bleeding hearts. Ay, kawawa naman. Swerte naman kayo. Pabihira naman. Paano, paano magiging kawawa to? Ipinlano nila. 1 month. Pagkatapos, ang gobyerno naman natin, pinopost na pala online, wala pa rin ginawa. Action. Walang intelligence gathering. Oo. Di ba may nagsasabi nga, acts of terrorism ito. Opo. Oh, ngayon, ang daming, ang daming pumasok na EPAL. Ha? Pasok yung DOJ, may analysis pa, na parang DILG. sila yung mga psychiatrist at psychologist. Ha? May mga kasama daw itong hindi ko maintindihan. Yung policewoman na nakuha na ng baril. Well, tama naman. Negligence nga yan. Kasi kung ikaw ay may firearm sa bahay at nakita, nakalagay, PNP bata. property pala, no? Yes. Yung isang baril na ginamit, bakit naman hindi niya nilagay under a secure, Yun. under secure circumstances, yung may kandado, mahirap buksan, di ba? Ayan po. No. Siguro ngayon naman, Ann Curtis, baguhin mo na yung stand mo. At suportahan po natin yung pagbababa ng edad ng pananagutan. Kasi kung hindi po ito natin gagawin, ang mangyayari po, patuloy na lang po ito, magiging president na lang po ito. May mga kabataang talagang, wala, na-influensyahan din sa mga droga. Gagawin din nila kasi, tingnan mo, sasabihin nila, tingnan nyo sa Tacloban, no? Namaril yung 14 anyos, ang daming namatay, ang daming tinamaan. At yung dalawa nga daw ngayon, tinamaan, mukhang 50-50. Yung isang babae, at saka isang lalaki. Kalunos-lunos, yung lula ng namatay, yung isa parang bayani ba, na hinarang niya yung katawan niya para masalba lahat. Kasi kung hindi niya nasarado yung pinto, malamang maraming mamamatay. No, yung lula ng bayani na yon, si Alit Fabian, sabi ni Alit Fabian, lula siya ni Lawrence Fabian, isa sa nasawi sa pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban. Sabi niya, ito, Ann Curtis, sana napanood mo ito at Hontivirus. Porke bata, hindi sila mananagot. Tapos yung mga may-ari na nagbigay ng baril sa kanila, paano iyon? Ganoon na lang ba iyon? Walang hustisya. Napakabait ng apo ko, sabi ng lula. Ayan na nga, walang hustisya kasi nga, dahil sa batas ni Kiko Pangilinan. Takin mo na kailang beses pala ito tumutol si Hontivirus, pati mga artista sumasaw-saw pa. Sana hindi na lang po kayo sumasaw-saw kasi nga, malawak ang kanilang impluwensya. Marami silang following sa social media. Kung kayo ay makisaw-saw, sana po ay makatulong sa bayan. Kagaya po nito, paano po natin marisolba para maibsan at mabawasan yung mga batang kriminal sa ating bansa? I-lower mo talaga yung edad na yan. Hanggang 12 or 10. Kasi yung 10, hindi na yan kayang gumawa ng krimen, di ba? 10. Pero pag 10 above, ngayon, medyo mayroon ng ideya. Yung pero below 10, mga 9 years old, wala pa po yan. So ibaba na lang po natin. Kasi tingnan mo itong 14-15, pinag-aralan yung batas ni Kiko Pangilinan na sinusuportahan ni Ann Curtis. Ito yung kanilang batayan. Kaya nagkaroon sila ng lakas ng loob. Ang sabi, hindi, pag gumawa tayo ng ganito, after 1 year, pag edad natin ng 18, papalayain lang din tayo, magbabago tayo. Pero sana rin makuha natin yung pinakaugat nito. Bakit nagawa nila? Kasi marami ng mga eksperto lumalabas Marami ng criminal law na lumalabas. Kala mo ang galing-galing sa batas. No? Kagaya ito si Hontivirus. Sabi ni Atty. Ferdinand Topacio, ipal-kupal. Masyadong nagpapasikat laos naman. Sumasakay sa isyo. Antindi rin kasi siyempre, tatakbong pagkapangulo itong si Hontivirus. Sasakay tayo dito. Magpahiring tayo, libre publicity, anak ng kagwang. Magpahiring ka dyan, wala rin naman ng pananagutan dahil sa juvenile law. Dapat yung hearing ninyo, yung special session amendments, patungkol dito sa juvenile law ni Pangilinan, na lalong dumarami yung batang kriminal dahil sa batas na yan. Yan dapat. Amendments, babaan kahit ano ninyong hearing-hearing dyan hindi pa rin mananagot yung kabataan na yan Dahil sa batas na juvenile law ni Kiko Pangilinan. So, kailangan magkaroon ng amendments matapos ng issue, at dapat ang sabay ng Pilipino, sabay-sabay po sumuporta dito. At siyempre, may mga requirements naman, may mga provision naman para pangalagaan talagang kabataan na hindi gumawa ng heinous crime. Kagaya ng mga statsing, ayan, hindi naman heinous crime yan, pero dapat makatikim ng kulungan. Siguro, hiwalay sila ng kulungan, pero ito talaga heinous crime, maraming pinatay. Pero ito nakakalungkot, tingnan mo Yung 15 anyos, talagang parang wala talaga siyang alam, no? Pagdating sa juvenile law. So, ang nag-educate sa kanya, yung 14 anyos, na merong tiyahin na pulis. Nasaan kasi yung mga kapulisan dyan, tambaluslos, police visibility? Wala Sa kapagagawa, kung may mangyayaring hindi maganda. Tingnan mo, si Vice President Inday Sara lang yung pumunta. Pero si Bangag wala. Nirequest daw talaga si Inday. Kahit punko lang daw. Hindi si Bongbong Marcos nirequest. Kasi yung si Bongbong Marcos, yung mga batang kriminal, katropa niya. Mga Bangag. Ayan, Ann Curtis hanggang dyan. DSWD may kaso, pero mabasura pa rin yan. Kasi tingnan mo isa lang daw yung pinutok ng 15 anyos. So halos ang gumawa ng karumal-dumal, yung 14. Kung tinitingnan natin, kasi posible, hindi naman siguro hustler yung 15 kasi isa lang putok, natakot siguro yung 15 anyos. Malamang hindi sanay sa pagpapaputok ng baril yung 15. Yung 14 yung sanay dahil mayroong firing siguro ng kanyang tita na gamit sa katarantaduhan itong hinayupak na
batang ito. So ngayon, yung 14 hindi pa makulong. Kasi under 14 because of juvenile law ni Kiko Matsing. Tapos sabi pa ng 15 anyos, makukulong ba ako? Wala, hindi ka talaga makukulong, Toy. Kaya kawawa yung biktima mo, Toy. Dapat ka talaga makulong. Kaso nga lang, dahil sa Kiko, batas ni Kiko, absulto kang hinayupa ka. Yan na po ang malungkot. Kaya sana, maraming po kayong damdamin, ibaba na natin yung pananagutan sa 12. Dahil ang lakas ng loob ng mga to. 14-15. Ang 14, nagkakaroon ng knowledge patungkol dyan. Nagkakaroon ng lakas ng loob. Paano pa kaya yung 15 hanggang 18? Mas mabigat yun. Ito, si Vice President Inday Sara Duterte. Siya lang po talagang may malasakit sa bayan. Nagpunta po si Vice President Inday Sara sa Lanao del Norte. Natagpuan niya si Marcos. Kaya pinatamaan ni Vice President Inday Sara sa kanyang talumpati si Marcos. Galing talaga ni Inday Sara may sense of humor. Pakinggan natin si Inday. Una, ang ako ang mapagpasalamat. Una, ang pagpapasalamat ko sa ating pong mahal na Mayor City Noralia Mamay. At syempre sa ating Vice Mayor Marcos Mamay. Dito lang pala si Marcos. Matagal mo siya hinahanap ng ating mga kababayan. Mayor Buti, Mayor. Medyo pa ako mag-mayor. Okay na, magbili sa'yo. Si Marcos, ang tayo kasabot ng sa'yo. Si BBM po, Mayor. Si BBM. Marcos ang pangalan. Marcos Maay. Tama, Maay. Ito, si BBM pinatamaan. Among mga laki din ha, sa likod ba? Magpahinumdum yun to sa inyo ha. Karon makakita na mo unsay epekto sa illegal nga droga sa utok sa isang tao. Diba? Magdala siyang kagubot sa pamilya o mga kababayan, ang inyong Mga ngiti. ang inyong mga ngiti Yan ang epekto daw ng droga. Sa mga kalalakihan daw, alam na daw ninyo ang epekto ng droga. Kasi nagbibigay ng gulo sa bayan. Nalala nyo yan? Ang inyong mga ngiti. Mayayo, malo-mano. Kamiyay. Bubuin. Tanay dayo. suspended na gini si Mayor Marco. Mayor, pasaylo ako. Sige lang kay naabit daw si Vice Mayor, mo habit daw mamahan. Mga kababayan, ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, kaya sa bayan, at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran. Grabe talaga si Inday. Pagka-presidente, tinadhana talaga. Thank you. Vice President. Wala na, nasa hinintay na lang natin ang panahon, no? Kahit saan, si Inday Sara dinudumog, mga kapatid na Muslim. Yung mga kalaban ni Inday siguro, buisit siguro ngayon, no? Bakit ganyan si Inday Sara? Panay namin binanatan, nakangiti pa rin. May sabi man ni BBM, sayong mga ngiti, mayayo, malamano, kamiyay. Puta ang resulta, presyo ng bugas mahal. Palitan ng piso kontra dolyar, bagsak. Presyo ng langis, tanginuin. Lampas hanggang impyerno. Naka-influensya sa mga bataan, mga bangag. Kapit lang tayo, konting tiis na lang. Marami na namang nangyayaring biktima. Mga kabataan, Diyos ko. Kapit lang tayo, hinihintay ka namin sa 2028 presidential election. Babawi tayong mga Pilipino. Good luck sa'yo, Ann Cortez. Nako, Ferdinand Topacio, baka kasuhan ka na naman ni Ann Cortez. Nako, animal talaga naman.